Abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third termers, abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Pag-usapan naman natin ang aking nakalap na balita sa aking mga kaklase noong 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers na mukhang itong linggong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo, kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr., hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo narito ngayon na nawarak ang unit team dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandyan yung sinasabi nilang intelligence fund. Alam nyo, hindi basehan yan. Bakit? Unang-una, hindi naman siya nagbigay. Ang presidente nagbigay. At ang presidente, galing yan sa kanyang contingent fund. Talaga naman ang contingent fund, paggagastusan yan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal yon. Kung meron dapat ma-impeach, yung presidente dapat ma-impeach kung ang gagamitin nila yung 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng VP at saka MOOE naman yung balanse. MOE, yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talagang may mga kulang na budget, wala nang budget kasi umupo siya, matapos ang June 30, ubos na ang budget, may mga gastos na kinakailangan paggastusan, natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente, pinagbigyan naman siya. So kung meron dapat ma-impeach dyan, dapat yung nagbigay, hindi yung pinagbigyan. O gumagawa sila na issue na ang bilis daw na gastos ng 125. Bakit hindi? Nobyembre na yun. Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila na gastos yun. Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Hindi naman ibig sabihin na lumabas na yung pondo within 19 days. Dapat lang yung pagbibigyan na identify na at sinasabi mo na meron ng pinaglalaanan itong pondong ito. Hindi naman ibig sabihin nyo na talagang gagastusin mo to the last centavo. Dapat lang ma-obligate kasi kapag matapos ang taon at hindi nagastos yan, babalik at babalik yan sa general fund. Bakit pa humingi si VP Sara
kung hindi naman talaga gagastusin. Pero may mga naririnig ako na dadagdagan daw nila. Bukas ata sila magdedesisyon kung ano talaga maging basihan nila. Halo-halo ang maging basihan yan. Sa tingin ko, napakahina nung sinasabi nilang pondo na inirelease ng presidente kasi nga ang mananagot dyan presidente hindi si BP Sara. Tapos pangalawa, yung issue na yan nakabinpin pa sa Korte Suprema. So legal issue yan. So kinakailangan antayin ng Kamara kung tama ba o hindi para mag-classify yan sa isang graft or corruption. Kasi yun yung basihan. Treason, graft and corruption, betrayal of public trust. Yan yung mga dahilan. No? So dahil nasa Korte Suprema pa, dapat respetuhin naman yung jurisdiction ng Korte Suprema na magresolba ng mga legal na issues bago maging ground for impeachment. Pero ang sabi ng aking bubwit, dadagdagan daw nila. Meron daw pera na ghost delivery ng textbooks. Well, tingnan natin kung anong ebidensya. Kasi kung may ganyan naman talaga, meron dapat na COA report yan. Pero duda ako dyan dahil napaka-particular talaga ni BP Sara. If at all, ang mapupula mo sa kanya, sa ingat niya, medyo mabagal ang implementasyon ng project. Now, magkakaroon ba ng issue sa computers? Well, sa tingin ko, wala. Kasi ang huling skandalo naman involving Appropriations Chairman Zaldico na wala namang kasong naisampa doon sa overpriced na mga computers. Pero ang alam ko, dahil nga dumating si Inday Sara sa DepEd na nandyan na yung iskandalo na yan, talaga nag-ingat siya. Kumuha talaga siya ng mga eksperto at hindi lang po yan. Renequire niya na ang DICT Secretary, si Ivan Uy, ay aprubahan ang technical specifications nang hindi na maulit yung skandalosong laptop procurement. Kasi naging skandaloso yun kasi naging overpriced dahil inayos nila yung specifications na ang ginamit nila mababang uring software tapos piniresyohan nila ng mahal. Bagamat yung makina mismo mahal, yung software niya, yung operating system na tinatawag ay mura. So, kaya nag-ingat si Inday Sara Duterte. Alam ko, wala siyang pinabid na laptop na ang specification hindi aprobado ng DICT. So, may depensa siya dyan. Yung iskandalo ng laptop na involving Zaldico hindi mauulit dahil ginamit talaga niya at kinuha niya ang opinion ng DICT. Minaririnig din ako na may mga allowances daw na hindi naibigay, pero kung hindi naibigay, bakit impeachable yun? Kasi kung graft and corruption nga yan, bribery, dapat merong perang lumabas na binulsa. Pero kung allowance naman na hindi nabigay, anong kasalanan doon? Wala. Ang suma total, wala namang saysay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 17th Congress na siga na ngayon dahil sila ay third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulboronic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinapadrug test kaagad. At kapag positive, sisanti kaagad sa kanyang trabaho. Mantakin nyo kung presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use at itong authentication nito na sa Amerika pa nanggaling, sa LA pa, film capital of the world, mahirap baliwalain yan. So hindi natin alam kung anong nasa isipan ng hukbong sandatahan na tinalaga ng ating saligang batas na protektor ng taong bayan. Hindi natin alam kung ano maging reaksyon ng taong bayan dito sa authentication nito. Dati, pinasinungalingan ng gobyerno. Ang ginawa lang naman nila, comparison ng tenga. So, samantalang kami, ang ginawa namin, computer app. Pero itong eksperto nito, iba't ibang test ang ginawa. Sino ngayon na magsasabi na walang siyensya nagsasabi na mukhang authentic nga yung pulboronic video na yan? At kapag merong banta na ganyan, na talagang hindi tayo sigurado sa pag-iisip ng presidente, kung ikay congressman, isusugal mo ba lahat at i-impeach mo ang vice president na po pwedeng maging presidente? Tingin ko hindi. So tingin ko, bagamat madali makakuha ng numero, hindi ganun kadami ang maglalagda dyan. Yung mga veterano, hindi lang yung mga third termers, yung mga fourth time, fifth time, sixth time ng mga kongresista, alam nila ang anyo ng politika. Pwedeng magbago ang ihip ng hangin, lalo na nandyan ang pulboronic video
na na-authenticate na. Takot lang nila, nalalagda sila sa isang impeachment na baka mamaya yung ini-impeach maging presidente. Yan naman ang ganda sa politika. Pag ikaw ay trapo, merong, kumbaga, self-regulating mechanism. Miski ikaw ay saksakan ng sip-sip, babalansin mo rin. Ganong katagal ba itong maghaharing uri ang aking sinisip-sipan? Sa tingin ko, ang kalkulasyon nila, baka hindi rin magtagal. At baka nga, mahirapan din sila na kunin ang numero miski dyan sa Kamara. At syempre sa Senado, well, iba po talaga ang Senado. Wala silang pakialam. In the sense na hindi sila sumusunod sa isang speaker na nais na tanggalin ang isang katunggali sa 2028. Kasi sa Senado, lahat sila po pwede silang mag-ambisyon maging presidente. Pero dahil nga po ang mandato nila galing sa taong bayan, at dahil wala silang sinasambang Senate President, ang Senate President ay isa lang sa kanila, yes, he is the first amongst equals, pero hindi talaga ganun ng katinding hawak ng Senate President gaya ng Speaker of the House na siya nagde-determine ng budget, sa tingin ko, mas magiging independyente ang mga senador. Huwag na rin natin kalimutan, 12 dyan, kinampanya ni Inday Sara nung sila ay tumakbo noong 2019. At ngayon, karamihan din nung nanalo nung huling eleksyon ay kinampanya rin ni Inday Sara. So tingin ko mahihirapan talaga sila makakuha ng conviction diyan sa Senado maski pa makalusot sa Kamara de Representante. Pero ang sumatotal, alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Gaya ng yung lahat ng binabato nila sa akin, paninira lang laban sa akin dahil ako nga po ay isang maisog, isang maingay na nagsasabi na ang Marcos Jr. administration ay hindi tupad sa pangarap at dapat sentensyahan na ng taong bayan ng pagsisante sa kanyang pwesto. Well, tignan po natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers dahil ang Spokes Hour naman po ay narito para sa inyo. Okay, si Ron Passion ay suke. Money-powered drugs are irresistible force, attorney, but I really hope that when time comes that the right people finally prevail, we should get even. We should not let this pass all unpunished. Well, ako po naniniwala. Kaya naulit ang kasaysayan na isa na namang Marcos dahil hindi nga natin pinakulong ang kahit sino sa Marcos family. Kinakailangan talaga maparusahan sila ng magsilbing leksyon. Willie Visuyan, paano ang botohan sa Senado, attorney, kapag ma-impeach si VP Sara? 3/4 votes pa din ba? Kasi kung ganun, malabo ma-impeach si VP Sara kasi marami po atang Duterte allies doon. Well, ang true blue Duterte allies, dalawa na lang kasi umalis na si Tol. No? Pero yun nga, ang bilang ko, halos lahat na kampanya ni VP Sara noong 2019 at halos lahat, maliban siguro sa 4 o 5, ang hindi na kampanya ni VP Sara itong eleksyon na nakalipas. Okay? Si Noby Verona Pineda, impeachment and the unimpeachable. Bakit hindi impeach ang president? Anda ng mga issue sa kanya tulad na lang ng pag-addict niya, pag-take ng illegal drugs like cocaine, andyan ang mga ebidensya, ayaw pa pag-usapan, Diyos ko. Well, hindi lang po sa pamamagitan ng impeachment na tatanggal ang presidente. Pwede rin pong death, pwedeng resignation, pwedeng incapacity. At nakasaad po sa ligang batas, no? In case of major illness, dapat iparating ang kalusugan ng presidente. At titignan po natin dahil ang drug use po ay classified by the doctors, by the WHO as a serious illness. Nin R. Balaba, who will possibly lead the Defense Council if ever the article of impeachment will be sent to the Senate, attorney? Well, yan po yung desisyonan ni Inday Sara Duterte. Okay? Tapos, sino pa? Carmela Inamak, Spokeshari, mukhang puno ang salop at nakaredy na ang lahat para sa people power. Need na lang ang blessing ni Lord. So let's pray hard para mawala na si BBM at Tamba. Let us pray. Lord, protect this nation against individuals who cannot lead, against individuals who are hooked on drugs, against substances
that will not lead to anything good to this country. Liberate us from these individuals and let those who have clear minds and clear dedication to service to the people take over. In Jesus' name we pray, amen. Okay, yan, nagdasal na tayo. Elenda Barola, imbis na ipa-hair follicle drug test si PBBM, nagawa pa nilang ipa-impeach si VP Sara. Anong batas ba meron tayo ngayon? Napakagulo. Well, napakagulo nga po talaga. No? Pero ganyan po talaga. Hang in there. Okay? Olivia Lee, si Romualdogs, nangangati na ang puwet. Gustong-gusto maging VP. Well, pag natanggal po ang VP, talaga naman pong appointee ng presidente ang uupo. At tama kayo, no? Baka nga ang maging choice ay ang presidential insan. Si Eberhard Kajilog, hay naku po, diversionary tactic na lang po nila iyang impeachment upang pagtakpan ang kapalpakan ng bangag na administration nito. Tama po, ang problema pa rin, gutom ang taong bayan, napakataas ang presyo ng bilihin, kulang ang trabaho, napakababa ng sweldo. Yan pa rin ang problema. Okay? Si Rol Verano, ano naman kung ma-impeach, hindi nila mababago ang katotohanan ng adik ang pamilyang Marcos at malapit na ang USB. Ni Cathy Binag. No? Oo nga naman. Okay? Si Carl Sam MG, attorney, di pa ba po pwede ang House Speaker ang impeach? Ang House Speaker po binoboto lang ng mga kongresista. Ngayon po, walang lalaban. No? Dahil alam naman niya, hawak ng Speaker kasi talaga yung pondo. At kapag ikaw ay sumuway sa speaker, wala kang pondo. Okay? Mari Garcia Domingo, ano daw pong valid reason para ma-impeach? Well, wala po akong nakikitang valid reason para ma-impeach si Inday Sara. Full stop. Political lang po talaga yan. Para siraan at maging baksang sisiw si Inday Sara pagdating ng 2028. Hindi naman nila alam, magagalit ang taong bayan. Baka gantihan sila. At baka sila pa ang mawala sa pwesto. Truth matters. Yes, attorney, naging agresibo na sila dahil dehado na sila sa future politics. Tingin ko rin po, the more insecure they get, the more desperate they are kung ano-anong gagawin. Mga kasikap channel, attorney, paspasan na ang paninira nila ngayon sa inyo at kay VP and President Duterte, sana wag po kayong magbago. Hindi po, nandito pa rin po ako, narinig nyo naman po ako. No? Ako po ay hanggang mamatay, tatanggapin ko po yan, pero magsasalita pa rin ako para sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang pangako ko. Patayin na nila ako. Di nila ako mapapatahimik. Ngayon na lang. Pero, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Abay, hot na hot, mainit-init pa. Naghain ng panukalang batas si Congressman Pulong Duterte para sa lahat ng taong gobyerno na mag-undergo ng hair follicle test. At ang sabi nga niya, ito ay para masiguro na mga taong naglilingkod sa gobyerno ay walang impluwensya ng pinagbabawal ng gamot. Siguro naman, alam nyo naman kung bakit hinain yan. Unang-una, masama talaga epekto ng pinagbabawal na gamot, lalo na ng cocaine. No? Ang epekto niyan ay pagkapraning, anxiety, at saka yung kawalan sa tamang pag-iisip. Siyempre, importante na mga taong gobyerno ay nasa tamang pag-iisip dahil mga desisyon na kanilang ginagawa tungkol sa pagkamatay ng mga kasundalihang Pilipinas sa isang gera na hindi naman natin mapapanalo, yung laban sa kagutuman, no? Paano mo malulutos ang kagutuman kung ikaw ay nasa impluwensya ng droga, no? Yung paggagawa o pagkakaroon na mas marami pang trabaho at yung pagtataas ng sweldo ng taong bayan. Yan yung mga importanteng issue na hinaharap ng taong bayan, hindi yung mga issue na pinagkakaabalahan ng gobyerno, lalo na yung mga bato-bato sa West Philippine Sea. Lahat naman na nag-survey nagpapakita na yan ay nasa kaduluduluhan ng prioridad ng taong bayan. Siyempre, sitmura pa rin ang importante. At kapag ikaw ay nasa droga, talagang hindi ka po pwedeng gumawa ng desisyon para maibsan ang kahirapan at kagutuman ng mga Pilipino. Kaya kinakailangan mag-drug test ang lahat ng ating mga kababayan. Pero may mga ilang mga kongresista nagsabi unconstitutional daw yan. Mali. Naku, tagal ko po nagturo ng constitutional law at ng international law. Ang sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit? Nakasaad kasi sa saligang batas na hindi po pwedeng dagdagan ang kwalifikasyon para kumandidato. Kinakailangan yung pagka-Pilipino, yung residency, at yung edad. Yun lamang. Pag dinagdagan mo, yan ay labag sa saligang batas. Now, pero marami pong mga kaso rin sa Pilipinas at sa Amerika na nagsasabi na yung drug test para sa empleyo ng gobyerno
yung mga drug test para sa empleyado ng mga pribadong mga opisina at drug test para sa eskwelahan ay hindi labag sa saligang batas. Kasi ang ginagawa ng Korte Suprema, binabalanse niya yung interes ng publiko na maprotektahan ang integridad ng workplace at masiguro na walang impluwensya na pinagbabawang droga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga pribadong mga opisina at saka yung karapatan ng mamamayan sa privacy. At syempre, mas mananaig yung interes ng lipunan mismo at ng mga opisina na masigurado na walang bangag sa kanilang hanay. Dahil kapag bangag, hindi magagawa ng tama ang trabaho, makakasira pa, makakalala pa. Dahil kapag ikaw ay bangag, hindi ka makakagawa ng solusyon, ikaw ay magiging kabahagi ng problema. Now, naglabas din ng utos ngayon ang Korte Suprema ng lahat ng judges ay dapat mag-undergo annually ng drug test. Kasi nga mantakin mo kung ikaw ay judge, ikaw ay magdidesisyon kung may sala o wala, ikaw ay titingin ng ebidensya, kapag ikaw ay nasa impluwensya ng droga, maapektuhan ang iyong pag-iisip. Kung nga mga WES, rini-require ngayon ng kanilang Korte Suprema na magpa-drug test, bakit hindi dapat magpa-drug test ang mga opisyalis sa ehekutibo at sa lehislatura? O nga pala, dahil independyente rin ng lehislatura, kinakailangan yung Senate President at saka yung House Speaker ang magsabi, lahat tayong congressman, lahat ng senador at mga empleyado natin, dapat magpa-hair follicle test tayo. At pagdating naman sa ehekutibo, syempre, ang presidente ang dapat manguna. Mag-hair follicle test tayo dahil napakasama ng impluwensya ng pinagbabawal at droga sa pag-iisip, lalo na ng mga gumagawa ng desipsyon sa ehekutibo na dapat masiguro na hindi sila bangag. At ang tanging paraan dyan ay sa hair follicle test. Sinabi ko rin ngayong araw na dahil si Congressman Pulong Duterte ang namuno sa ganyang panukalang batas, kinakailangan magsilbing ehemplo ang magkakapatid na Duterte na lahat po ay nanunungkulan sa gobyerno. Si VP Sara, si Congressman Pulong, at si Mayor Baste. Kayo po ang manguna. Dahil kayo po ang humingi na dapat lahat ng taong gobyerno ay magpa-hair follicle test. Manguna po kayo. Lead by example. Dahil ang importante naman po, wala kayong tinatago, wala dapat kayong dahilan para hindi magpa-hair follicle test. Panahon na po na ang gobyerno, magpakita na tayo ng tamang ehemplo. Kung talagang may pakinabang ang hair follicle test at dahil delikado talaga ang mga bangag sa posisyon na sensitibo sa gobyerno, simulan natin sa mga sarili. Kumbaga, bago ka mambato, siguraduhin mong malinis ang iyong pisngi. At kaya nga po, hinihimo ko si Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Mayor Baste Duterte, sige na po, magpa-drug test na kayo. Ako rin po, bagatmat wala akong posisyon sa ating gobyerno, ako naman po ay abogado, isang officer of the court. So magpapa-drug test din po ako. Hair follicle test na mapakita na wala po akong bisyo na pinagbabawal na droga. Bakit tatanggi ang taong walang tinatago? Ang ating presidente, ang dami nang nanawagan na magpa-hair follicle test. Mula pa noong nagsalita ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte na pinakitaan siya nung siya ay mayor pa ng ebidensya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Dinagdagan pa ng confidential informant na Agent Morales at ngayon, meron pang video na authenticated ni Maharlika, ha? Abay, dalubhasa pa na taga Los Angeles, yung capital ng Hollywood, na talagang bihasa sa mga videos at audio, ang gumawa ng pag-analysis. At ang ginamit niya ay 5 test. At ang kanyang conclusion doon sa 5 test, authentic, unedited, at hindi AI ang polboronic video. At syempre, nandyan pa yung mga nabanggit ni Cathy Binag na siya mismong nakakita kay Presidente na kumuha ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman natin sinasabi yan ay conclusive evidence, pero nakakabingi ang panahimik ng ating Presidente. Kaya nga po ang panawagan, hair follicle test para mapasinungalingan.
Di ba? Nung eleksyon naman kasi, nung binabato siya na siya ay drug user, nagpa-urine test. Ang problema sa urine test, oras lamang, pwedeng mawala na sa iyong urine. Pero itong hair follicle test, ang paniwala ko, at least 3 buwan, magkakaroon niya ng trace sa iyong hair follicle kung ikaw ay kumuha ng cocaine. So kung talagang gusto ng pasinungalingan ng presidente yan at pikam-pika na siya sa mga binabato sa kanya na siya ay drug user, hair follicle test na, Mr. President. At hindi po kayo mag-iisa. Sasamahan kayo ni Vice President Sara, sasamahan kayo ni Congressman Pulong Duterte, at sasamahan kayo ni Mayor Baste. At syempre, sana lahat ng taong gobyerno, lahat ng senador, lahat ng kongresista, lahat ng mga empleyado sa gobyerno, magpa-hair follicle test na tayo. Dahil talaga namang kung ang hudikatura ginagawang requirement yan sa mga WES, bakit hindi naman sa mga ibang empleyado ng gobyerno na kasing sensitibo rin ang kanilang mga katungkulan? Well, siguro, hindi naman lahat kasi mga file clerks, di naman sensitibo ang kanilang trabaho. Pero yung mga nasa posisyon ng responsibilidad, congressman, senator, cabinet secretaries, USEC, assistant secretaries, directors, tingin ko lahat yan dapat magpa-hair follicle test. Dahil talagang wala pong matinong desisyong gagawin ang tao na nalululong sa pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na dun sa cocaine. At lalong-lalo na rin doon sa shabu. Kaya nga po, hinihimo ko po ang magkakapatid na Duterte, ang lahat ng opisyales, at syempre PBBM bilang ama ng bayan, dapat ikaw po ang manguna. Dahil ikaw ang pinakamataas, pag ikaw po ay nanguna, lahat ng kawani ng gobyerno ay susunod. At ang gusto lang naman natin, masiguro talaga na walang bangag sa gobyerno na gagawa ng maling desisyon na hindi makakabuti sa ating mga kababayan. Hair follicle test now sa lahat ng kawin ng gobyerno, simulan ng mga Duterte nang mapakita na they are leading by way of example. Agree ba kayo o disagree? Tignan natin ang mga komento ng ating viewers. Okay, sinong una? Ang ating komento ay... Abay, wala pang lumalabas. Baka walang nanonood sa atin ngayon. Baka lahat sila nagpapa-hair follicle test na. Ayun, meron. Si Generation WTH. Pakidurog po ang Young Goons at si Balisakan. Well, mali po yung sinabi talaga ng Young Guns. Ang unconstitutional po, yung drug test para sa mga kandidato. Pero sinang-ayunan po ng Korte Suprema ang drug test para sa mga kawanin ng gobyerno, mga empleyado ng pribadong sektor, at ng mga estudyante sa eskwelahan. Okay? Okay. Pagkatapos ni Generation WTH, si Nilo Vasina. Violation daw ng constitution rights, pero ang uring manggagawa, pag-apply pa lang ng trabaho, hinahapan-hapan po ng drug test. Is constitutional rights applicable to ordinary people only? Well, ulitin ko po ha, unconstitutional lang para sa mga kandidato sa eleksyon. Hindi po yan unconstitutional sa kawani. Kaya nga po, pinost ko ngayon sa Facebook yung requirement sa mga WES na kinakailangan sila magpa-drug test. Kung unconstitutional yan, di unang-unang hindi dapat nag-require niyan, Korte Suprema kasi trabaho nila magdeklara kung anong constitutional at anong hindi constitutional. Di ba? Okay. Ano pa? Si Marlon Abuyawan. Good day po, attorney. It's sad that Kong Duterte's proposed bill will be opposed by his peers. A very dark times for the Philippines and its people. Stay safe po, attorney. Pero po pwede naman pong voluntaryo. Ako, hinihimok yung mga Duterte miski wala pang panukalang batas. Magboluntaryo po kayo para you will serve, you will lead by way of example na kayo walang tinatago. OFW hero, panay nila iwas sa drug test. Talamak na talaga ang droga sa Pinas at sila na mismo ang tumututol sa drug test. Suspicious kasi ang first family na gumagamit kasi sila. Well, yan po yung naging testimonya at kwento ni Cathy Bina, na tatay, nanay, anak. Okay? Nakita daw niya. Napakahirap naman kasi sinungalingan niya kasi nakita daw niya, no? Sin Yisheng, attorney, I don't agree na pag nag-positive siya and he apologizes, we can forgive him. Sorry, attorney, I don't think he should stay in office po despite that kasi malabo magbago yan. Hindi ko naman po sinabi na pag nag-apologize, all is well. Kailangan mag-apologize at magpagamot. At habang nagpapagamot, ibigay ang liderato ng bansa sa Vice President kasi may ganong provision naman po kapag merong major illness ang presidente na po pwede namang magamot,
magkakaroon ng acting president si vice president. So hindi ko po sinabi na okay lang pag maghingi ng apology. Kailangan apology at magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitation. Okay? Tingnan natin kung sino pa. Thank you very much, Yin Yi Sheng. Okay? Mukhang mahina ang ating mga texters ngayon, ha? Or baka napakabilis ko magsalita, kaya naunahan ko sila. Si JC Lover, dapat may deadline ang pag-drug test. If any government official refuse to take drug test within a given deadline, then he or she will be suspended immediately from his or her position. Well, ganyan po ginawa ng Hudikatura eh. No choice, annual talaga, magpapa-drug test sila. At I guess, pag hindi sila nagpa-drug test, hindi sila dapat magpatuloy, no? Si Diyosa Puting Ahas. Wow, si Puting Ahas, ah. Sana isbatas po na before tumakbo sa government officials, kailangan drug test muna. Pareho lang din pag nag-apply po ng trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Yun nga po, hindi po pwedeng dagdag ng kwalifikasyon yung mga requirements para tumakbo. Pero para sa patuloy na paninilbihan sa gobyerno at pribadong mga opisina, yan po ay sinang-ayunan ng ating Korte Suprema. Alfredo Pascual, kapangalan ng dating UP President. Attorney, good evening. Di ba si Castro dapat nakakulong na yan? Bakit nandyan sa mafia colony ng Congress? Well, umapila po siguro yan. Kaya hindi naman po nakukulong until final and executory. So dadaan pa po yan sa proseso ng apila dyan po sa Court of Appeals. Rain BP Gem, Attorney Harry, magandang gabi. Dapat talaga magpa-drug test ang nasa gobyerno. Sila ang taga-patupad ng batas at una, dapat maging ehemplo sa lahat. Salamat po. God bless always. Okay. Tama naman po yan. No? Okay? Maraming salamat, Joel Alfonso. No? Okay? Sino pa kaya ang ating texter? Si Joel Alfonso. Yes, agree. Hair follicle test to all government officials from highest to lowest position. Ang janitor nga, mandatory sila pa ang nag-handle ng budget ng government. Taxpayer po ako. Oo nga, no? Para naman sigurado yung taxpayer na nasa tamang pag-iisip ang gumagawa ng budget kung paano gastusin ang kanilang salapi. We have that right after all. Di ba? Okay. Si Pobreng Pinoy, attorney, paano? Pag nagpaahit at nagpatanggal ng kuko, hair follicle sa buhok po yan. Ay talaga. Nagpaahit at nagpatanggal ng kuko. Well, tingin ko naman po, makakakuha pa rin yan ng follicle miski magpaahit. So, huwag kayong mag-alala. Hindi naman po magpapa-kojak siguro ang ating presidente. No? Havoc Buster, mag-resign na raw si PM Kishida next week. Siya yung latest na Zelensky curse nung nakipagkamay sa Ukrainian leader na iyan. Remember si BBM, nakipagkamayan din. So siya na kaya ang susunod na sumpa. O yun nga ang sabi nila, meron daw curse lahat ang kinakamayan ni Zelensky natatanggal sa pwesto. O malay ba natin na biglang natanggal ng pwesto yung Prime Minister ng Japan na nakipagkamay din kay Zelensky? Well, tingnan po natin. Malalaman natin sa mga susunod na araw kung talagang merong Zelensky curse. Abangan po natin. Okay? Okay, Yong Seco, sana patawan din ng mataas na parusa ang mga drug testing center na mamimeke ng resulta dahil tsak may milagrong gawin ang mga bangag. Makalusot lang. Well, dapat po talaga kapag sila nameke, ma-revoke ang kanilang lisensya bilang isang drug testing center. Si Jofil time to fight corruption, hair follicle and mandatory drug test would be best. I agree. Kaya nga hinihimo ko yung mga Duterte, manguna na kayo. OFW Hero, dito kami nag-work sa gobyerno ay kinukuhanan ng drug test randomly. O, kita nyo? Yung OFW nagtatrabaho sa gobyerno abroad, random talaga ang drug testing. Kasi talagang peste sa buhay ang paggamit ng droga. Yung pagiging bangag, walang mabuting i-resulta yan. No? Lalo na kung ikaw ay mataas ang katungkulan, syempre. Ay, nako. Willie Visuyan, attorney, good evening. Kapag nilabas ni Castro sa media kung paano ginastos ang pondo, Confidential Intelligence Fund ni VP Sara, pwede ba siyang makasuhan? Kasi si COA ayaw ilabas yung details eh. Alam nyo, ang confidential funds, meron po yung accounting sa COA. Pero dahil confidential nga ang tawag dyan, kinakailangan may permiso ng presidente bago mailabas yan. Kasi it affects national security. Kaya nga, confidential funds. So, ewan ko kung susunod ang COA dyan kasi nga merong national security concern. Okay? Si Ray Vista, natatawa ko spoke sa mga congressmen na nagpa-press con. Halatang-halata na takot sila magpa-drug test. Baka mag-positive sila lahat.
Kawiman talaga. Oh. Baka naman meron lang sila protektahan na isa na ayaw nila magpa-drug test. Nilo Vecina, ginagago na tayo ng mga government. Dapat palayasin na yan sila. Tama na, sobra na. Palayasin na, Nilo, ang boses ng mamamayang Pilipino. Okay? Palayasin na. Okay? Tapos si Dina Alpa, hi Attorney, Paris here watching. God bless you always. Sana matauhan na si Vangag. Okay? Tapos, tignan pa natin. Constancio Guillermo. Okay. Truce, saludo ako sa mga Duterte. Mabuhay kayo at salamat sa magandang information, Attorney Roque. Ingat kayo. Evila Jonathan, dapat lang mag-drug test ang mga private company na may surprise drug. Yung mga private company nga may surprise drug test. Bakit sa taga-gobyerno di pwede ano yan? Talagang pwede po yan. Mali po yung kanilang posisyon na unconstitutional daw yan. Maling-mali po. Kuko ni Martin, Attorney, sino kaya taga-haircut ni BBM? Sana sekretuhin ng kuna ng buhok para lang sa bayan. Kayo talaga, oo. Dapat gawing voluntary yun para siguradong walang tinatago. DW Lingayen, Congresswoman Nograles was so scared in the press conference. The woman is one gatekeeper for PBBM. Siyempre po, talagang tinalaga sila na labanan ng mga Duterte sa Davao. No? So talagang bakbakan sila, Nograles versus Duterte, na dati pa naman talagang magkatunggali sa politika. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Maski hindi ito araw ng Spokes Hour. Bukas magbabalik po tayo. Hindi ko pa alam kung anong pag-uusapan natin, pero abangan nyo, bukas pa rin ang Spokes Hour. So sa muli po nating pagkikita ha, ito po yung Spokes ng Hour. Ay, o nga pala, kaya ako nakabaro, nag-lecture po ako sa mahigit 1,000 mga PAW lawyers dyan sa PICC. So, Chief Pao Acosta, maraming salamat sa imbitasyon at sa mga lawyers ng PAW, you were a great audience. Ang gagaling niyo po. So maraming salamat po hanggang sa muli nating pagkikita. Bukas po ang Spokes Hour muli. Ito po inyong Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye! Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.